So, nagpunta ng Tan-Ok Festival si Manang. So, panoorin muna natin yung mga videos, no? Para magre-react lang tayo dun sa mga pinost na videos. Kasi, hindi ko nakita yung buong video niya. Pero, pinost ni Politico. Sabi niya, Ate Amy nyo, pagod na raw, pero hindi susuko sa laban. Sabi. Ginawa ni Senator Amy ang pahayag sa kanyang pagbabalik ng Ilocos Norte kagabi para dumalo sa Tan-Ok Festival. O sabi niya, kilala ninyo ako, hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya, hindi ko ugali ang sumuko sa pamilya, hanggat kaya pa natin, kakayanin natin kahit mag-isa. Kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kakayanin ko para sa inyo at para sa atin. Kahit ako ang pinaka nasasaktan. Ha? Pagawin natin. Sa ating mga opisyal, ang magigiting at magagaling na mayor, vice mayor, ang ating mga bokal, sa inyong lahat, happy Tan-Ok. Again, tuwang-tuwa po ako na makauwi muli. Nakarigrigat launayan apo. Hindi ako nakita di Ilocano, guys. Sa Banugan. Ngem kano pay ha saan ang nagrigat ti maysa a Marcos. Adun tinamagulwan. Ada kada kayo makagurapay kanyakon. Ngem adamet latta dagiti agtultuloy as sumusuporta. Kilala ninyo ako, hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya, sumuko sa pamilya. Hanggat kaya pa natin. Kakayanin natin kahit mag-isa. Kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kailangan kong lumaban para sa inyo, para sa atin, kahit ako ang pinaka nasasaktan. Okay. So, yun yung una. Sa mga marunong mag-translate dyan, kayo na lang mag-translate at di ko alam yung ano eh. Kasi ito yung sunod na nabasa ko. Ako ay ate ng Pangulo pero isa rin akong senador at ina na may pananagutan para sa susunod na henerasyon. Kaya hindi raw niya papayagan na may isa na namang Marcos na sisiraan. Dito ako medyo parang, bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, at gusto nyo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, ang gagawin nyo lang ay gamitin ang Sendwave, no? I-download nyo lang yan. Gawa kayo ng account, lagyan nyo ba account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na coach natin, makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Play natin. Ako ay isang kapatid. Manang ni Presidente tayo. May saakmet a senador. May saakmet nga ina. May pananagutan para sa susunod na henerasyon. Baka nalipatan nyo pa yan, may saakmet nga anak. Balasang ngak day di Ferdinand Edralin Marcos. Di maipagtatangsit tayo, ani Apo Lakay. Kitaan ko pulos malubusan, aperjenta manen tinagan a Marcos. Ikarkarigatan tayo, nga inilablaban dagitoy madipod idi ubing akpay. Nasakit no nasakit, narigat no narigat, ngem ti ustuket maikalintagan. Ken ti madi ket agnanayon tulata amadi. Okay. Ano yung ano?
Yung kanina, anak daw siya ni Apo Lakay. Panganay ni Apo Lakay. Wala naman kumukontra dun eh. Hindi naman yun ang tanong kasi, madam. Hindi ho yung tanong dito kung anak kayo ni Apo Lakay. Ang tanong ho dito ay kaya nyo bang tayuan yung pamilya nyo? Bakit hinahayaan yung siraan yung kapatid mo? Akala ko ba hindi mo papayagan na may isa na namang Marcos na sisiraan? Ako ay isang kapatid. Dito ako na ano eh. Okay na sana eh. Walang problema kung for one thing, masyado madrama yung mga pinagsasabi niya. Una, yung dito na ano? Kahit mag-isa lang daw siya, kahit ginigipit, etc. etc. Well, if you can't take the heat, then leave the kitchen. Diba? Yun lang naman yung ano dyan eh. Huwag kang magreklamo kasi pinili mo yan. Pinili mo yung posisyon mo na yan. Ngayon, Senator Amy. Kung nasaan ka man ngayon, pinili mo na ngayon yan. Pinili mo na ngayon yan eh. Pinili mo magpaka-DDS eh. Pinili niya yan. Pinili niyang magpaka-DDS. Pinili niyang suportahan ang mga DDS. Pinili niya. Sinabi niya, di ba? Tatayuan niya ang mga Duterte. Pinili mo yan, Senator Amy. You made your bed, now lie in it. Wala namang pumilit sa'yo na magsuporta sa mga Duterte. In fact, majority pa nga ng mga tao ini-expect na ikaw ay tatabi sa kapatid mo. Kasi hodang nandyan kung sino man. Kasi hodang nandyan si Martin, kasi hodang nandyan si Lisa. Everyone was expecting, kayong dalawa yung politiko eh. Kayo yung dalawa yung pinagdaanan nyo yung martial law. Kayong dalawa yun. Pinagdaanan nyo yung exile. Kayong dalawa yun. Pinagdaanan nyo yung 30 plus years na kayo ay paraya. Na kayo ay pinagtatawanan ng buong Pilipinas. Kayo yun. Kayong dalawa yun. Tapos ngayon na nakaupo yung kapatid mo, hindi mo tinayuan. For some reason, hindi natin alam kung ano yung dahilan niya eh. Kung bakit sobrang loyal niya kay Digong. Hindi ko alam. Tapos ngayon, sasabihin mo, ikaw lang kinakaya mo mag-isa, kahit ginigipit, kahit kinakakayanin, etc. Kahit ikaw yung nasasaktan. Alam nyo, pantelenovela yung mga gantong linyahan eh. Sino bang gumawa ng script na ito? Ang pangit ng scriptwriter. Ang pangit ng scriptwriter. Ang pangit ng script. Basang-basa. Ang ine-expect po sa inyo, lalo-lalo na ng mga loyalista na simula pa nung na-exile kayo, nakasuporta na sa inyo, up until the time na kumampanya at naihalal si President Bongbong Marcos, ang ine-expect ng lahat ng Pilipino sa inyo, tatayuan nyo yung kapatid nyo. Kaso hindi nyo tinayuan. Anong ginawa nyo? Dito kayo tumayo. Akala ko ba pagtatanggol mo sa lahat ng maninira? Nagsalita ka na ba kay Digong, Senator Amy? Imagine, pinagdaanan nila yung EDSA Revolution, pinagdaanan nila yung exile, pinagdaanan nila yung pagbabalik sa Pilipinas, hanggang sa unti-unti silang nakabalik sa kapangyarihan. Diba? They're peace in a pod during that time. Tapos ngayon nandyan na. For this guy? Why? What the heck? May utang na loob daw si Amy sa Duterte kasi sa pagpapalibing sa tatay. Thank you very much for this comment. Pero ito na lang, habang buhay mong hahayaan ang sarili mo na magbabayad ka ng utang na loob kahit pumalpak na sila, kahit nagkamali na sila, magbabayad ka pa rin ng utang na loob. Nasaan ang good faith? Wala kang maitang good faith dito sa mamang to eh. Sasabihin niya, kaibigan turing ko sa'yo, kaso sumusobra ka na. Kaibigan pa naman kita. Bulol eh. Fentanyl. Oh, ito.
Hindi mo rin pinagtanggol yung kapatid mo dito. Kala mo ayaw mo may sumira sa mga Marcos, sa pangalang Marcos. O eto, anong sinabi mo tungkol dyan? Wala naman tayo narinig na statement eh. Galing kay Senator Amy. Wala man lang siyang sinabi na tama na po, wag po natin pag-usapan. Tatay Digong, pasensyahan na lang, di ba? Na ganun. Wala. Iyak. Nga. Tayo expect. Ba't ka mag-i-expect? Akala ko ba ay mo may masisirang Marcos ulit? Siya yung nagsabi niyan eh. Hindi raw niya papayagan na may isa na namang Marcos na sisiraan. Ano tawag mo dito, Senaimi? Ano tawag mo dyan? Puri? Hindi, puri ba ang matatawag yan? Parang hindi yata. Sorry. Ito. Si Baste. Tinawag na tamad si PBBM tapos pinag-resign. Okay. Ang sinabi ni Senator Amy, sabi ni Senator Amy, Mayor Baste approached me to say sorry over and over again. I understood him, etc. etc. O, nung una, medyo bisit pa tayo dito sa ano na to kasi pinagtanggol pa niya si Baste. Di ba? Pinagtanggol si Baste eh. Pagkatapos siraan yung kapatid mo, pinagtanggol mo pa si Baste. Nabwisit pa sa'yo si Baste. Pinagtanggol mo na, binira ka pa. Ano pang sabi sa'yo? Tantanan mo sila, di ba? Mabait pa to Manila Standard, hindi sinabi yung isa. Yung kalahati ng message. Ano sinabi doon sa kalahati ng message? Tantanan mo sila, di ba? Huwag mo silang gamitin sa drama mo. O, tapos, pagkatapos nito, anong ginawa mo, Senaimi? Okay na kami. Binastos na yung kapatid mo. Binastos ka pa. Ikaw mismo ang binastos. Tapos, sasabihin mo, okay na kami, nagkausap na kami. May naninira lang sa amin. Ha? Hindi ka na-offend doon na sinabi niya sa'yo? Asan yung super ate? Wala nang super ate ng Pangulo. Wala na. Ubus, wala na yun. Dinagdag pa to. Trabaho naman siya. Yun na nga ang problema. Kung tutuusin, yung dalawang principals natin, si Presidente at sa trabaho naman siya. Yun na nga ang problema. Kung tutuusin, yung dalawang principals natin, si Presidente at saka si Inday Sara, okay naman sila, nakakapagtrabaho, ginagalang ang isa't isa. Pero ang daming amuyong eh, ang daming gustong magulo, ang daming gustong masira ang unity. Kaya nalulungkot ako kasi sana, kung wala ng toxic politics na ganyan, edi sana umusad na tayo, wala tayong iisipin kundi yung pag-unlad, yung tulong sa tao. Sana dun na, solid north, solid south, o di ba? Hindi na wala na makakayanig niyan, matatag na republika na yan. Abay, eto, gulo na naman. Very unnecessary, di ba? Hindi ko maintindihan ng logic, kundi talagang personal gain, ambition, and Hindi ko naiintindihan din. Hindi ko rin Hindi ko talaga mag-gets eh. Hindi ko rin mag-gets. Hindi ko rin mag-gets. Alam niyo kung bakit? Mas madaling maintindihan kung yung kabila hindi nagsasalita. Yung partido ng Xi Digong hindi nagsasalita. Kaso hindi. Mas maingay pa sila kaysa sa presidente. Ngayon may prayer rally na naman daw na nakaschedule sa 25. Ano na namang kababuyan na maririnig natin kay Xi Digong dun? Wala nang unity team. Or at least the unity team that we knew is no longer there. Wala na yun. Pero bayaan nyo eh. I would blame them, yung principals. Kayo nga yung principals eh. Kayong tatlo yun eh. Si PBBM, si VP Sara, at Senator Amy. Kayo yun eh. I would put blame on all of you. Bakit? Hinayaan nyo yung mga amuyong sa tabi-tabi na diktahan kayo eh. Si Sara, inayaan niya na kumampi siya bigla kay GMA. Alam namang amuyong yun. Si PBBM, tinotolerate si Martin Romualdez. Amuyong din.
Alam nyo, matagal ko na sinasabi to marami lang di naniniwala sa akin. Pero ang totoong sumira ng Uniteam, hindi si PBBM, hindi si Sara, hindi si Senator Amy, si GMA at si Martin. Kasalanan nyo yung lahat. Kayong lahat. So, hindi nyo magets? Why not try looking at the mirror at sabihin nyo sa sarili nyo, kasalanan namin to. Kami ngayon mga supporters nyo, now we were forced to choose a side. May away si GMA, may away si Martin, dinamay nyo yung mga sarili nyo. Diyos ko, away nila yun eh. Nagsalita bigla si Sara, biglang para kay GMA. Diyos ko, my goodness. O ngayon, saan kayo pupulutin? Inumpisahan nyo dun eh. Tapos ngayon, dinala nyo sa pulburon video, sinakyan pa ni VP Sara. Parang, kayo rin yan eh. Ano bang ginawa ni PBBM? Nagtrabaho. Pinagtanggol pa nga si VP Sara, ilang beses na. Hanggang doon sa punto na tinawag siya na bangag. Anong sinabi niya? Pinagtanggol pa rin niya si VP Sara. Pinagtanggol pa rin si VP Sara hanggang doon sa nung tapos tawaging bangag, tamad, tsaka kung ano-ano, pinagre-resign. Ano sinabi ni PBBM? May tiwala pa rin ako kay VP Sara. Saan kayo nakakita ng ganyan? Una, kung kumakampi si PBBM kay Martin, sorry. Hindi ko susuportahan si Martin. Kahit balatan nyo ako ng buhay at tapon sa dagat, hindi ko susuportahan si Martin. Sana, parang Uniteam. Tanggapin na natin lahat yun. Move on na tayo. Now we're forced to choose between two sides. Marami nang mulat kay Digong. Marami nang mulat kay si Digong. Sorry. Mahirap kampiyan taong nagpe-fentanyl. Kasalanan nyo yan. Kung walang Uniteam at sinasabi nyo hindi nyo gets, you are in denial. It's all your fault. Kayong tatlo yan. Kayong tatlo yung nandyan. Kayo yung principal, sabi nyo, di ba? Kasalanan nyo yan, tanggapin nyo yun. Tapos ito pa isa. O doon na naman siya sa mga naikinabang daw sa mga Marcos. Itaguyod natin na yun, talagang itaguyod natin yung kailokuan, itaguyod natin na eto naman ang mga tao dito sa Ilocos Norte ang nagsakripisyo para sa ama ko, nagsakripisyo para sa pamilya, halos 4 na dekada na inaapi, talagang pinagtatanggal sa trabaho at kung ano-ano na nangyari. Tapos yung nakikinabang, nag-aabuso, parang hindi ko tanggap. Ayoko nun kasi hindi naman sila nakakatulong sa pamilya. Wala naman silang puso sa atin. Wala naman sila nung mga panahon ng gipitan. Kayo naman yun. Yun, talagang itaguyod natin yung kailokuan, itaguyod natin. Dapat din na nagsalita ng ganyan si Senator Amy, mukha pang parang mafia ang dating Kung sino yung tumulong sa pamilya, dapat. Yun ang, di ba? Ang pangit, politiko kayo, hindi naman kayo mafia Hindi naman kayo sindikato. Pangit tuloy nung ending nun. Parang, if anything, Senator Amy, let me say this. As a person who encountered si PBBM and his team, at si Senator Amy at ang kanyang team, isa lang po masasabi ko, at ito real talk to, nakakalimot nga kayo. Totoo yan. Yung salita na yung mga Marcos hindi nakakalimot. Siguro sa tatay, siguro sa ama, tsaka sa ina, kay Apo Lakay, tsaka kay Madam Imelda, siguro sila yung hindi nakakalimot. Pero yung mga anak, I know that for a fact. So wag niyo sabihin sa amin na hindi kayo nakakalimot. Nakakalimot kayo. Senator Amy, you have to put your money where your mouth is. Ibig sabihin, pag sinabi mong ayaw may nasisiraan na Marcos, maniniwala lang kami sa'yo pag naipakita mo na naumpisahan mo ng batikusin
si Shi Digong dahil sa mga kung ano-anong pinagsasabi niya sa kapatid mo. Totoong ipagtanggol mo si Presidente. That's a challenge. Alam nyo kasi mga kotsero, simula nung umupo si Presidente up to present, wala siyang sinabing maganda kay Presidente. Kasi yun. Tapos i-justify niya na ganito. Wala akong sinasabing maganda kay Presidente kasi I'm a loyal opposition. Kahit kumukontra ako sa kanya, alam niya mahal ko siya. Ganyan. Ganyan din naman kami ng tatay ko. Ganyan. Hindi mo siya tatay. At hindi ito 1986. Hindi ito 1973. Hindi ito martial law. Kung ganyan noon, baka hindi na umuubra ngayon. Baka naman. Siguro one time in the 6 years na uupo si PBBM. Kahit one time lang, may sabihin kang maganda sa kapatid mo. Kahit one time lang, suportahan mo yung kapatid mo. Matuto ka naman purihin yung trabaho ng kapatid mo. Kasi maraming nagagawang maganda yung kapatid mo, hindi nyo lang napapansin. Kasi, feeling ko, itong si Senator Amy, masyado na siyang malalim sa echo chamber ng mga Duterte Balahura supporters. Feeling ko wala na siyang ibang nakakausap. Madam, baka gusto mong umalis dyan sa echo chamber na yan. Feeling ko kaya siya nagkakaganyan, sobrang lumayo siya sa mga sa mga bagay na magkokonekta sa kanya kay Apo Lakay. Right now, the only thing you have in common with Apo Lakay is the last name. That's about it. That's about it. Ulitin ko, Tagalogin ko. Ang bagay lang na meron ka na galing kay Apo Lakay ay last name. That's it. So mga kotsero, hanggang dito na po muna tayong muli sa ating live stream. Okay? Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para like kayo updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?